Kadalasang nagsisimula ang araw ni Onyong tuwing 2:00 ng hapon. Matapos magbihis ay kaagad siyang pumupunta sa pinagkukunan niya ng ilalakong daing. Pagkakuha ng daing ay kaagad siyang naglilibot kahit dirigma ng sikat ng araw o umuulan. Si Onyong ay mayroong sakit na meningitis dulot ng kanyang pagbagsak mula noong siya ay bata pa. Pilay nung kapitbahay namin, lasing yung kapitbahay namin, dinayo sa palad, na tumba siya. Nagkaganyan, di sinagagad na naliay siya. Naging epekto ng kanyang pagkabagsak ang paghina ng kanyang mga paa at kamay. Puhunan pa naman niya ang paglalakad at paglilibot sa iba't ibang lugar. Sa kabila ng kanyang karamdaman ay bakit nga ba patuloy pa rin siyang nagsisipag upang makapaglako? O ano nga ba ang tumutulak sa kanya na gawin ito? Ay, kuya, di ba nagtatrabaho ka para kanina po? Sa una pa lang ay kapansin-pansin na kay Onyong ang kanyang paglalakad. Tila sa konting pagbunggo ay tutumba na siya kaagad. Ngunit sa kahit anong pagtumba ay pilit pa ding tumatayo si Onyong para patuloy na makapaglako at makatulong sa kanyang nanay na 64 na taong gulang na. Ito ang bahay ni Onyong at ng kanyang pamilya. At sa maliit na kwartong ito, naninirahan si Onyong at ang kanyang ina. Mula sa 15 magkakapatid, ay panganay si Onyong sa pangalawang asawa ng kanyang ina. Mayroon ng kanya-kanyang pamilya ang mga kapatid ni Onyong, kaya naman siya na lamang ang naging kasama ng kanyang ina. Ayaw man ang nanay ni Onyong na siya ay magtrabaho pa, ay wala na lang itong nagawa. Si Onyong na lamang kasi ang maaasahan ng kanyang ina na makatutulong sa pang-araw-araw na gastos bilang ang kanyang nanay ay matanda na at madalas na ring magkasakit. Gano'n niyo po pinapahalagahan si Kuya Onyong sa panahon nito? Siyempre, pinalagan mo pagka nga, nilalakad ko yun, nahanap ko yun. Kadalasan ay bago at pagkatapos niya na lamang magbenta ay saka siya kumakain dahil para sa kanya, lalo lamang silang magugutom kung hindi siya kakayod. Hindi ka umihinto para... Hindi po, kasi wala mo magawantay. Alam mo yung mga anak ko. Hindi, uwi ka muna sa bahay para... Hindi, malayo pa eh. Papakain na ako dyan, iba. Yung iba. Meron Ano sa naawa? Sa kanyang paglalako ay mayroong hindi inaasahang pangyayari nang mayroong isang pamilya ang nagbigay sa kanya ng tulong. Maayos ang paglalakad ng i-snatch. Marami kasi doon sa lugar nila mga snatchers. Ito, tingnan mo, naghahanap buhay. Hirap maglakad, naghahanap buhay. Dahil sa paraan ng paglakad ni Onyong ay mabilis lamang ang tinatagal ng kanyang mga sapatos. Kaya naman lubos na naging masaya si Onyong sa binigay ng pamilyang ito. Tuwing 8:00 o 9:00 natatapos si Onyong sa kanyang paglalako. Matapos kunin ng kanyang porsyento ay kaagad niyang binibigay ang kalahati ng kanyang kita sa kanyang ina at tinatabi naman ang iba para sa kanyang sariling pangangailangan. Kunyari 150 po, magkano po yung mapupunta sa inyo kay nanay? Renta. Daing ang kanilang ikinabubuhay, kaya pagod o gutom man, hindi siya dumadaing.